tuloy natin. So, si Heavenly Father, siya yung ama ng sangkatauhan. Siya ay concerned. Ano bang concern sa Tagalog? Nag-aalala siya sa kapakanan ng sangkatauhan. Na siya ay isang personahe na nakakarinig at nagsasagot ng ating mga panalangin. So, doon natin sa Hebrew chapter 1 verses 1 to 3 sa aklat ni Jacob at ng Doctrine and Covenants. Ganon din sa saan pa ito? Sa Joseph Smith History. Makikita natin yan. So, sa Hebrew 1 to 3, sabi natin, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ng sanglibutan. So, ang Diyos sa ngayong huling araw ay nagsalita sa pamamagitan ni Jesus Christ, na kung saan si Jesus Christ ay siyang pamamagitan niya ay ginawa yung sanglibutan. Palibas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. So, Jesus Christ ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos Ama at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. So, kita mo? Tunay na larawan ng pagka-Diyos ng Ama, si Jesus Kristo. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa na ang paglilinis. Ito itong picture ko. Ang mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Pero nakita ni Apostol o ni Stephen, nakaluklok nga si Jesucristo sa kanang kamay ang kataas-taasan ng Diyos Ama. Jacob, sabi natin ito sa aklat aklat ni Mormon, Dinggin sila ay naniwala kay Kristo at sinamba ang Ama sa kanyang pangalan at amin ding sinasamba ang Ama sa kanyang pangalan. Sa hangaring ito namin sinusunod ang batas ni Moises. Tinuturo nito ang aming mga kaluluwa sa kanya. Sa kadahilanang ito, ibinibilang ito na katuwiran sa amin. Maging tulad ng pagbibigay sulit kay Abraham sa ilang na maging sunurin sa mga utos ng Diyos sa pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac. Isang kalintulad ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak. Yan. Sa Doctrine and Covenants, section 20 verse 17, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nalalaman natin na may Diyos sa langit. Ang Doctrine and Covenants ay revelation o pahayag ng Diyos ni Jesus Christ sa pamamagitan ni Joseph Smith sa ating panahon. Yan. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nalalaman natin na may Diyos sa langit na walang katapusan at walang hanggan. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan ang siyaring hindi mo nagbabagong Diyos. Tagapaglikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naroon sa mga yaon. Okay. So, ayan sinabi ko na ang Diyos yan, bilang pinakamataas sa lahat. At si Jesucristo, balikan natin, sila ay tatlong personahe, sila bumubuo ng Diyos, yung Godhead. Sila ang nagpipreside sa ating universe, sa ating sansinukob. Diyos, si Heavenly Father, nagbibigay ng plano, pinapatupad ni Jesucristo at pinatututuhanan ng banal na Espiritu. Tayong tatlo'y magkaisa. So, ayan. At si Heavenly Father, si Jesus Christ ay may katawan. Tulad natin, may katawan na hawakan, may laman at buto. Pero ang Holy Ghost ay wala. Banal na Espiritu. So, ayan, So, diyan sa pamamagitan ng ito kasi nakuha ang picture nito doon sa vision yung nagpakita ng Diyos Ama at ng anak kay Prophet Joseph Smith. So doon na-confirm niya na ang Diyos nga ay magkahiwalay.
at may katawan at buto. May katawan, may laman at buto. So doon natin na-confirm, kinukonfirm na lang sa Bible. Diyan mismo nakita niya. Kaya wala nang confusion, wala nang kaguluhan. Correct na natin. Makita ni Joseph Smith na itatama yung mga hindi maintindihan sa Biblia. Yan. So, ayan. Marami ano. So, andyan na lang muna yung video natin. At sunod nating topic ay tungkol sa si Jesus Christ, si Jehovah, no? Pakita natin yung mga scripture doon. Pero dito pa lang nalalaman nyo na siya ang tinutukoy ng Kristo. Si Jehovah, siya ang naging pumunta sa sanglibutan pilang maging Kristo. So si Jehovah, hindi siya yung Diyos Ama na tinutukoy ni Jesus Christ. Yung ama niya si Elohim. Di ba? Siya, kasi marami nagsabi na si Jehovah yun ang ama. Si Kristo ang anak. Hindi po. Hindi Father ay siya si Elohim. Si Jesus Christ naman siya yung si Jehovah, no? Siya. Kaya kailangan malaman natin kasi ito nga raw yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang makilala silang dalawa. Anong Espiritu? Again, thank you for watching. May the Lord Jesus Christ bless all of us always. And I testify that the things that I discussed today is true. And I live and close this in the holy name of Jesus Christ. Amen.